Halos 3 oras na sumalang sa direct examination ang unang testigo ng prosekusyon sa ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaugnay ito ng Article 4 o ang reklamo sa umano'y assassination plot ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa Politico Update. Dexter Ganito. Sa unang araw ng presentasyon ng testigo sa Article 4 o ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo at kaanak nito, isang testigo lang ang naiharap ng prosekusyon, si NBI Senior Agent John Mark Calilong, at naisailalim lang siya sa direct examination. Dito, pinatunayan niya ang authenticity ng mga video ng presko ni VP Sara na may kaugnayan sa serye ng mga pahayag niya na may kinalaman sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tinangkang pigilan ng depensa ang pagtestimonya ni Calilong pero hindi sila pinanigan ng korte. On the defense's motion to have Agent Calilong's testimony be excluded for being not part of the articles of impeachment, the presiding officer denied the motion, citing the case of Enrile versus Sandigan Bayan as the Supreme Court held that the additional evidence is allowed as complaint is just the summary of the charge against an accused. It does not include the evidence to support the charge in the articles of impeachment. Bukas, ihaharap muli si Calilong para sumalang naman sa cross-examination ng depensa. Ayon kay Atty. Tonggol, maaring kumain din ng kaparehong oras ang depensa. Pero may posibilidad din naman anyang hindi na siya i-cross-examine kung sa tingin ng depensa na hindi naman damaging sa VP ang kanyang naging mga pahayag sa impeachment court. Para sa ikalawang araw, naging mabagal niya ang usad na siya namang inaasahan dahil sa mga teknikalidad. Compared yesterday na medyo mabilis kahapon, very efficient, very fast. Today po, it was long because of the technicalities of the law. Sana po maintindihan ng publiko natin na kasama po yung mga ganong mga procedure, mga formalities ng pagmamark po ng ebidensya, na pag-identify at authenticate at paisa-isang pagtatanong po to establish the chain of custody at saka po yung pag-identify ng mga dokumento at ebidensya. Kasama po yun sa araw-araw na ginagampanan ng lahat ng abogado po sa korte at lahat rin po ng korte. Samantala, kinumpirma ni Tonggol na naibalik na kaninang umaga sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong green box. Sa usapin naman ng pag-i-issue ng supina para sa mga bank record ng VP, binigyan ng 5 araw ang depensa at prosekusyon para maghain ng kanilang komento o oposisyon. Magtatakda pa ang impeachment court ng schedule ng oral argument. Pagtitiyak ni Atty. Tonggol, 1 araw lang ang igugugol sa oral arguments kung dapat ba o hindi pa supina ang bank records ng Vice Presidente para hindi magkaroon ng malaking epekto sa calendar days para sa paglilitis. Siyempre, mauurong lahat yun. However, the impeachment court will try its best to figure out how to squeeze in the incidental oral arguments po doon sa mga trial dates na mga sinet po natin for the meantime.